Hello mga karelasyon. Ladies, pag-uusapan natin ngayon ang mga ginagawa o maaring pagkakamali ng mga babae na buong akala nila ay sweet pero sa parte pala ng lalaki, ito ay nakakasakal na pala. So, kung gusto nyong malaman ito, manood kayo. Whoops, disclaimer tayo, hindi ko nilalahat. So, diretso na tayo sa number 1. Ang paulit-ulit na pagtatanong ng saan ka na o kaya sino ang kasama mo. Alam nyo, ang mga ganitong mga tanong sa isang relasyon ay sweet talaga. Pero kapag ito na ay dumating sa punto na kada 30 minuto ay nagtatanong ka, nagtatawag ka, ang dating mo, ang kulit-kulit mo na at hindi na yan nakakatuwa, kundi nakakaasar na, nakakainis na. At kapag lagi kang ganyan, akala mo ba sweet? Hindi po. Yan po ay isang nakakasakal na gawain. Pagpapakita na wala kang kumpiyansa sa sarili mo, sobrang insecure mo, o kaya wala ka sigurong ginagawa. Kaya yun na lang ang pinagkakaabalahan mo ng oras, ang kulitin ang partner mong lalaki. Huwag ganon. Number 2, ito yung wala kang respeto sa me time niya. Ano ang me time? Ito yung pagkakataon na gusto lang mapag-isa, walang kasama. Meron talagang mga ganitong mga araw, pagkakataon na gusto lang talaga natin na mag-isa. Mag-isa lang sa kwarto, mag-isa lang na lumabas para maglakad, mag-isa lang na gumala. Walang ginagawang kababalaghan. Basta gusto lang mag-isa, yun lang. Pero ang masama ay kapag pinayagan mo yung partner mo at wala ring patid na ikaw ay nangungulit, tawag ng tawag, text ng text kung ano na ang mga nangyayari, ano pa ang silbi ng me time na yan? Yan ay pagpapakita ng kawalan ng tiwala, kawalan ng respeto sa space na ibinibigay mo sa partner mo. Kung ganyan din lang pala, eh di huwag mo na lang payagan. Kasi wala ring saysay ang me time kung ikaw ay para ring isang investigador na nangungulit. Number 3, ito yung pinagseselosan ang mga hobbies niya. Alam nyo, maraming mga ganito na pinagseselosan yung hilig ng kanilang partner na lalaki, yung motor, yung sasakyan, yung pag-basketball, o kaya yung games. Totoo yan, marami talagang nagseselos dyan. At minsan, hindi rin natin sila masisisi. Kasi marami ding pagkakataon na ang mga lalaki na ito ay hindi na rin napapansin na yung oras na nila ay doon lang nakatuon. At si partner, si misis, ay napapabayaan na. Kaya doon na lumalabas yung selos. Kaya dapat binabalanse yan, okay? Yung hilig ng lalaki, may oras yan. Pero hindi pwedeng maghapon. Hindi naman pwedeng wala na kayong oras bilang magkarelasyon, bilang pamilya, okay? Kaya ang mga ito ay dapat pinag-uusapan ng maayos para hindi na umaabot sa punto na nagseselos na si partner na babae. Number 4, nagiging nanay kung umasta, hindi girlfriend, karelasyon, or asawa. Alam mo ba yung ugali kung paano umasta ang isang ina, ang isang nanay? At kung ganun na ganun din ang ginagawa mo sa partner mong lalaki, parang wala nang pinagkaiba, di ba? Yung lahat na lang ay pinagbabawal mo. Yung maya't maya
ay nandyan yung pagpapaalala. Yung lahat na lang ng susuotin niya ay ikaw na ang nagdidikta. At sa lahat ng ginagawa niya ay kontrol na kontrol mo siya. Tuloy ang dating mo parang isang nanay. At para sa isang relasyon, masama yun. Mawawala yung romance. Magiging parang platonic, di ba? Parang yung pakiramdam ng pagmamahal sa isang karelasyon bilang girlfriend or asawa ay hindi na ganon yung nararamdaman ng lalaki. Feeling niya isa kang ina, di ba? So nawawala na yung init ng pagmamahal kapag ganon. At sa halip na matutuwa yung lalaki, eh pakiramdam niya ay sakal na sakal siya, na wala siyang kayang gawin, wala siyang kalayaan na pumili o dumiskarte sa sarili niya. Kasi ikaw, lahat ang nagdidikta. Number 5, ito yung laging nagsasabi na may galit ka ba? Kahit ikaw naman ay nananahimik. At kapag ganyan ang nakikita ng babae, hindi mapakali, kaya nangungulit. Tatanungin, may problema ba? Galit ka ba sa akin? Ano, magsalita ka. 'Di ba? Mga ganyan ay dahil tahimik lang si Guy. Pero alam nyo ba, ang mga lalaki kasi, hindi talaga yan mahilig magsalita. Magsasalita lang yan kapag may sasabihing importante. Yung pananahimik niya, yun yung time na gusto niyang magpahinga, mag-relax lang, chill lang. Eh kung ikaw naman yung nagbibigay ulit ng mga ganyang mga katanungan, ay wala ring kwenta yung gusto ng partner na lalaki na magpahinga. Kasi stress ulit ang kanyang nadatnan. Number 6, eto yung maya't maya ay hingi ng validation. Yung tinatanong kung maganda ba ako o kaya okay ba ang kasuotan ko, bagay ba sa akin, at napakarami pa. O kaya mahal mo ba ako, sino ang mas maganda, na ang mga katanungan na ito ay humihingi lang naman ng validation. Siyempre, ano pa ba ang isasagot ng lalaki? Kapag hindi naman yan sasang-ayon, magagalit ka. Kaya para iwas away, sasang-ayon na lang ang lalaki, tiyak. Okay? Meron bang kokontra? Wala. Kaya ang sasabihin ng lalaki dyan is, oo, maganda ka. Oo, bagay na bagay mo. Oo, ikaw na ang pinakamaganda. Pero sa loob-loob ng lalaki, hindi. Minsan natatawa pa yan. At totoo yan. Nagpapakita lang na wala kang tiwala sa sarili mo. Insecure ka. So, ayan po mga karelasyon. Kung nakita mo ang isa o dalawa sa mga ito, huwag kang mag-alala. Hindi naman ibig sabihin na toxic ka na agad. Ang mas mahalaga, malaman natin kung saan nagsisimula ang pagiging caring at saan nagiging controlling ang ating mga ginagawa.